Mga sasakyang panghimpapawid na gagamitin sa Pegas 2024, ipinakita ng French Air and Space Forces ang naturang aktibidad, ang kauna-unahang air-to-air cooperation ng France at Pilipinas. May detalye si Denise Osorio. Ibinida ng French Air and Space Forces o FASF ang kanilang transportasyong panghimpapawid na gagamitin sa military exercises kasama ng Philippine Air Force para sa Pegas 2024. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipag-collaborate ang Pransya sa Pilipinas upang mapalakas lalo ang bilateral relations ng dalawang bansa. Now we think that it was the right moment to demonstrate that the Philippines is a strategic partner for France, and there is a political will to cooperate with Philippines. Nasa mahigit 250 French military personnel ang deployed para sa naturang tinatawag na enhanced stopover dito sa Pilipinas upang pangunahan ang mga konkretong air-to-air cooperation ng dalawang bansa. Dala rin nila ang dalawang A330 MRTT, dalawang Rafale fighters at dalawang A400M. Isa sa dalawang A400M ang sakay namin ngayon para sa isinasagawang demonstration ng FASF sa pagpapakita ng kanilang lakas sa himpapawid. The main purpose of the A400 is to perform tactical missions with a strategic range. So for example, you can perform 4 to 5 hours in a theater area, then you can perform tactical operations such as airdrop, landing on short airfield, unpaved runways, and then go back with 4 or 5 hours logistic flight. Kayang magsakay nitong naturang aircraft ng helicopter at mga armored vehicles na may kasabay na mga pasahero o kaya naman siyam na military pallet para sa mga relief and rescue operations. Inilipad sa dakong northwest area ng Subic Bay ang mga military aircraft para sa demonstrasyon at wala daw itong direktang kaugnayan sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. It's always important to recall that it's not the situation in the West Philippine Sea that make us be willing to be more to partner more with the Philippines. It's much more. I mean, it has to do with the fact that, according to our Indo-Pacific strategy, we are looking better at the place, and we want to ensure our diversified partnerships in the region. Dagdag ni Ambassador Fontanel, hindi naman daw sila bulag o bingi tungkol sa sitwasyon sa silangan ng bansa at prioridad at pinakaimportante ang pagrespeto sa international law of the sea at kalayaan sa paglalayag. Of course, we are concerned by the rise of tensions, but there is this would be a misunderstanding, I think, to consider that there is a direct link between the situation in the South China Sea and our increased partnership. Iginit din ni Fontanel na normal lang daw sa mga military forces na mag-training kasama ng iba't ibang mga bansa ng walang target na bansa at nagkataon lang na ngayon lang sila dumating sa Pilipinas dahil sa pagpapalakas ng bilateral relations ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.